All right. Sarap magkape sa umaga na ganito ang ating matatanaw. Good morning, Yamaha MT-10 Optimus Prime. Good morning po, at ang sarap magkape pag ganito ang ating matatanaw every morning, kahit na hindi na natin patatakbuhin, kahit sulyap-sulyapan lang ay solve na. Busog na ang araw. Ang sarap sa tanawin pag ganito makikita natin. Napakaganda talaga ni MT-10. Macho-macho, bruskong-brusko. Very muscular. Parang Optimus Prime talaga ang kanyang itsura. Napaka-solid na motor. Frame niya pa lang sobrang solid, ang kapal compare sa mga bagong gen ng MT-10. Kahit yung MT-09 manipis na, pero itong 2020 na version niya, although September 2021 siya acquired, ay napakaganda. Sobrang kapal nitong main frame niya, napakakapal, mga 2 inches thick. Kahit ganun pa man, mabigat siya. Although mas mabigat kasi Z1, pero ang bigat niya nagbibigay confidence sa'yo during ride dahil mas well planted siya sa kalsada. Itong bike na ito, nung naibigay sa atin ay loaded na siya. Naka full system na, may crash guard, slider, engine guard, may radiator guard. Ayun, full system. Then features nitong bike na ito ay 1000cc or 998 cubic centimeter, and then may cruise control siya. Tapos ayun, quick shift. Wala siyang IMU, hindi siya tulad ng mga bago ngayon. Although solid pa rin talaga, masyado napakaganda. And ride by wire, so pwede siya makabitan ng auto dip dahil naka ride by wire siya. Gulong niya, which is always nagpapaganda rin sa motor, ay naka 190 sa likod and 120 sa harapan by both 17 rims. Every morning kahit hindi ako tumatakbo, hindi ko siya ginagamit, ay na susulyapan ko lang siya. Talagang nakaka-inlove ang kapugian niya, ang kanyang itsura. Sino bang di ma-inlove dyan? Sa video maganda lang nga, lalo na sa personal, sobrang solid talaga niya. So ito po ang last Gen 2 ata ito, 2020. And then ang sumunod ay iba na yung head cowl niya, facelifted na. Ayan po siya. Naka-Rosso to ang harap natin. Sa likod ay naka-Road 6. Matagal maupod ang Road 6 eh. Halos katulad din ng T37 ba yun? T32 ng Batlax. Matagal maupod. Aking Optimus Prime. Pura nyo. Parang galit. Mas dihamak na. Actually, mas gusto ko ang itsura niya compare sa latest ngayon. Mas aggressive ang itsura nito. Lamang lang nung bago ay auto blipper na siya, and then colored display. Although kung SP na ganitong model ay colored na rin, maganda ang display niya. So ayun, other than that, halos the same lang lahat. Power delivery, pare-pareho lang.
And one thing pala maganda dito dahil may built-in electronic stabilizer na siya. Ayun o. Ayan o. So automatic na nagigigpit siya pag kinakailangan ng motor. So ayan isang magandang feature ni MT-10. Back 2020, ang price nito around 900 ata. And then ngayon, nasa 1.1 na siya or 1.99. Yan ang presyohan ngayon ng Yamaha MT-10. So, lalong tumataas ang value niya. And hindi naman pagkaila dahil napakaganda talaga niya ng motor. Ang 200, very easy niya lang maabot. Ikaw na lang matatakot dahil mauubos na lang yung tibay ng loob mo pero ang power niya hindi pa naubos. Maliban siguro pag meron tayong mga super highways dito tulad ng mga NLEX, kaya siguro ubusin. Though hindi pa rin talaga maganda ginagawa sa public road. So ride safely pa rin tayo. Minsan napipiga-piga natin dahil di naman may iwasan, konting twist mo lang ng throttle niya. Ang lakas. First gear pa lang kaya nang umabot ng mga 120, 140. Ganun siya ka-power. Sobrang lakas ng motor na ito. Meron na rin pala tayong stator guard. Wala lang tayong engine guard. Pero during crash hindi naman aabot basta meron kang slider and mga axle guard. Ayun. Pinangarap ko rin to dati before kay Z1. Yun lang, hindi ko abot ang presyo niya way back 2020. Noong 2020 nasa 900 ito eh. And then si Z1 around 685 pagkakuha natin. Pero before pa man, bago ako na humali o nahilig sa mga malalaking motor ay una kong napusuan si Yamaha MT-09 na ganito din ang color. Ice Blue color. Ice Blue color tawag nito. Napakaganda ng color combination niya. Pero mga 8 months, around 8 months tayo nag-abang nun sa Yamaha Rev Zone Cebu pero walang dumating. COVID times yun eh. Then ayun, nangangamba ako baka magasto ko yung naipon ko. So binili ko na lang yung Z1. So ang height natin ay 5'8" at ang paa ko, kahit na nakatsinelas ay abot na abot. Medyo nakatipto lang konti, pero abot na abot. Very perfect ang riding position, relax. Kahit na during long rides, hindi ka makakaramdam ng pagod dahil relax talaga ang position niya. Relax ang position niya and masarap ang shape ng tangke niya, lalo na pag niyayakap ng mga paa mo. Masarap gamitin si MT-10. Solid na bike. I don't know kung i-let go pa natin to. Pero maraming gustong makipag-swap. Merong ZX6R, merong ZX10R na gustong makipag-swap. And then, yung 6R ay 2024 model, 6K Odo, bata pa. Kanyang 10R, 2020 model, same nito, pero 2021 acquired din, same din nito. Tapos, yun lang, medyo mataas ang Odo nung 10R, nasa 18K, pero bata pa rin, considering na 18K. Sa ibang bansa, umaabot ng mga 100,000 kilometers ang mga service nila, mga motor nila. So, ayun, pag-isipan natin. Kasi kung ikikip ko siya, pinag-iisipan ko, ipa-carbon natin ito. Carbon itong sa may coolant niya. Then, fender. Iba bang pwede nating ipa-carbon. Then, maghanap tayo ng color display niya. Baka may benta. Yung katulad sa SP.
kahit na as is na itong front suspension natin, yun lang sa SP, maganda kasi electronically adjusted ang front suspension niya. So, pag-isipan natin kung i-let go ba natin to or for keep. Napakaganda ng motor eh. Ayan ang pakiramdam pag nakaupo kay MT-10. Ang sarap iyakap sa paa ang tangke niya. Then tong shape ng tangke niya napaka sexy. So features nito hindi na masyado tayong pag-uusapan ng technical issues. Hindi ko naman kabisado. Pero ang babahagi ko, normally mag-ilaw yan pag hindi pa na-on. Meron siyang tatlong mode, mode 1, 2, and 3. One ang most aggressive, ang 2 niya para kang naka-MT-09. Pag-change ng mode ay dito, sa kanan. Yan, no? Mode 2, 1, 3, 2, 1. And then sa traction control, ito. Pwede mo rin, no? Off. Long press natin. Yan, no? Off na ang traction control niya. Gusto mong talagang matinding ride. And then, isang maganda nito, off natin. Maganda nito ay meron siyang cruise control. So, ma-activate siya pag naka 4th gear ka and above 50 km per hour. And maganda niyan, pag naka-cruise control ka, set mo lang ang speed, kahit hindi ka na mabigan ng throttle, makakapahinga ang kamay mo. Tatakbo na siya ng kusa. And then, madi-deactivate siya pag nag-brake ka, nag-clutch ka, nagpiga ka ng throttle. Ayun. Ganun siya ka-convenient. Napakaganda na may cruise control. Built for touring talagang MT-10, sports touring. Sa ibang bansa ginagawa nilang touring bike ito. Nilalagyan nila ng mga pannier, side pannier. Ganun siya kaganda. Aywan ko talaga kung bibitawan ba natin ito. Ang ganda naman kasi ng offer nung iba na makipag-swap pero full keep na talaga itong motor na ito sana. Mainit na masilaw. Napakaganda na yung MT-10. Solid na solid talaga siya. Kahit saang anggulo. And tunog niya. Tunog parang muscle car. Di siya yung typical na tunog ng 4-cylinder na inline. Crossplane siya Di sabay-sabay ang palo ng kanyang mga piston. Yamaha MT-10. Napaka-pogi. Napaka-pogi niya. Kahit saan angle. Masilaw na. Masilaw na. Taas ang araw. So, yun po. Hanggang dito na lang po. Short talk lang. Coffee talk kay Yamaha MT-10. Bago natin siya pakawalan. Paka-solid talaga niya. So, thank you very much. See you on the next vlog.